Hello mga ka-legit Dover Cats! Is it true na ang tulong na inihain po ng GMA7 para sa tape ay binawi agad-agad? Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, of course, nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dover Cats natin na lagi nag-aabang at umaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. And this time, let's give you an updates, no? Kasi kanina medyo nakita natin yung opening, no, ng It Showtime at saka po ng EAT Live. Kanina po sa Facebook, ito po, ang kanila pong live concurrent viewers is 62,000 watching ng live sa Facebook, while ito pong EAT sa kanilang opening, meron po silang 5.9K watching. So medyo malaki po ang difference, ano? At sa YouTube naman is nag-umpisa sila sa 40,000 ang EAT at nagtapos po sila sa 80,000 live concurrent viewers, kasama na po doon yung TVJ and TV5 Philippines. So kasabay nga nito ay nag-post na rin po ang Kapamilya Buzz ng mga panibagong programa dito po sa EAT. Tuloy marami po ang mga nagko-comment sa comment section na kawawa naman daw ang TV5. For without EAT, hindi naman daw talaga tatagad tong network na to kasi nga daw paiba-iba yung kanila pong kanilang programa. Pero ang sagot lang natin dyan is that uso na po ngayon yan. Kahit nga po sa mga teleserye, 10 episodes lang po, no, tinatagal, or 20 to 50 episode. Dahil ang tao po madali na, ayaw na po nila yung talagang, di na po uso yung sobrang tagal na mga teleserye, sobrang tagal na mga shows. Gusto po nila laging may bago. Kaya ganun po ang ginagawa ngayon nito pong TV5. So kasabay nga nito, kasama din po dito yung programang bago ni Vice Ganda. Ayan, at ang programa din po ni Mr. Aga Mulak, no, na tatay po ni Miss Atasha Mulak. So this time ito na nga pag-usapan natin to kasi matapos po nag-i-announce ng GMA7 at ng ilan sa mga Facebook page na talagang pro-tape ay sinabi po nila na magla-live na daw or gagamitin na ng Tape Incorporated ang mga platform ng GMA katulad po ng Kapuso Stream. No, pinagamit na po nila yan kasi nga 'di ba parang aminin naman natin at hindi, parang awang-awa na din sa kanila ang tape. Ang GMA dahil po sa bagal at sa baba ng mga concurrent viewers na nakukuha nila kapag po sila ay nagla-live sa mga streaming platform like Facebook and YouTube. Katulad na lang po na akala nila nabuhayan sila ng pag-asa nang na-retrieve nila or nakuha nila ang access sa official YouTube channel po ng Branded Eat Bulaga na meron pong 5 point something na subscribers, ano, na parang nabawasan na unti-unti mula nung sila na po yung nag-takeover. So dahil po dito ay ilang buwan na po ang hume-ere sila dun sa mga platform na yon. Pero hindi pa rin po nila makuha yung tamang mga views na nakukuha po ng It Showtime na isa rin sa mga gumagamit po ng platform and EAT. Talaga masasabi mong super kulela pa na ba ang tape? So dahilan dito para po sila talaga ay gumamit na ng ilang mga platform para lang po talagang masabi at maipakilala sila sa madla. Pero ganun pa rin, just the same, the score and the result was still the same. At katulad po ngayong araw, nung sumili po ako sa Kapuso Stream, tila baga wala na. Kung kahapon po kasi, nag-livestream po sila sa Kapuso Stream. Gamit po nila yan, ang Tape Incorporated. At naggamit lamang sila ng 345 na mga concurrent viewers po nila. So still, sabi nga po ng ilan sa mga comment section na parang marami na rin daw di umano ang umalis na. Yung mga loyal viewers po ng GMA ay nag-switch na rin sa TV5. And isa pa nga to sa mga nakikita natin, no, dahil nag-post po itong isa sa mga pro-tape, no, sabi niya, live sa Kapuso Stream kahapon, big surprise and big bonuses ang nag-aabang sa inyong mga EB Whooping Wednesday dito sa tahanang pinakamasaya, Eat Bulaga. So meron tayong nababalitaan na parang yung mga pumapasok daw di umano o yung mga nanonood ng live doon po sa EAT o doon po sa generic Bulaga, mga bayad po sila. Kumbaga parang manood ka lang,
mabayaran ka na. Nangyari na po yan eh. At yan po ay isa rin sa mga isiniwalat ni Miss Christy Permin nang siya pa po ay kasagsagan pa po ng talagang mainit pa yung kaso, no? Mainit pa yung agawan ng trademark. In this time, may nabalitaan tayo na para lang po talagang suportahan, no? Parang mas pinaigting nila at mas pinalakas, mas papalakasin daw di umano nila yung pamimigay ng papremyo online kaysa po dun sa mga nandoon sa loob ng studio. Kasi parang ito po yung isa sa mga marketing strategy nila para mas lumakas at mas tumindi. Pero ang Kapuso Stream, parang ayaw na rin nilang ipagamit yung kanilang platform dahil nadadamay po yung mga susunod na mga programa na dati naman ay nagtatamo ng maraming views sa online. So, ano kaya ang malaking problemang magaganap pa no, pagtapos nito? So anyways, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin at nag-react po kayo patungkol po sa last update natin. Magbabasa lang tayo at magre-react din tayo no, patungkol dito. Unahin natin si user. Di ko alam kung anong name niya. Hi Miles, akala ko wala ka naman. Di kasi kompleto ang dalawat kalahating oras pag di kita napanood sa AAT. Ayun. So ito po yung isa sa mga avid fan ni Miss Mel Socapo na talaga namang naghahanap din kay Miles pag wala siya dito po sa nasabing show. Kaya nga talagang napakarami po ang nasigahan. Nung siya po ay isinama bilang isa sa mga legit host, ibinilik po siya sa barangay ano. At talagang masasabi mo talaga na isa siya sa mga add-on dito po sa nasabing show. Sabi po ni Mr. Fred Bumanlag, ilang buwan niyo nang binabalita na lugi na kayo sa tape, pero bakit hindi niyo ma-terminate ang kontrata niyo kung meron nga? Kasi nga po meron nga po silang tinatawag na black time agreement. Hindi po sila pwede mag-pull out ng kanila pong ng kontrata ng tape pag hindi pa tapos kasi pwede po silang makasuhan ng breach of contract. Sabi naman ni, ang haba ng pangalan niya, no? Mobile Sounds Light. Kahit anong gawin ng tape at GMA, mapa-online or live streaming sa kanila mga page, EAT pa rin ang hahanapin ng tao. True naman po tayo dyan. At isa po yan sa mga talagang truth na kailangan po nilang truth to funder, 'di ba? Sabi nga na hindi nila pwedeng i-deny yung katotohanan na yan. And of course, Mr. Bernard Santos said, wala na kasing thyroid si Miles. Wala nang thyroid si Miles. Gan po talaga ang symptoms ng na-operan sa thyroid. Thyroid, hingalin. Kasi kahapon po na-observe ko na while she was parang habang nag-host siya, naririnig po natin yung hingal niya, yung pagod niya, no? And of course, another comment, sabi ni user again, pag alam ng isang barangay na mamimigay ng ayuda, siguradong dudumugin ito. Kailangan physically and mentally alert ang mga hosts. Kailangan mahaba ang pasensya at alerto sa seguridad. Kakayanin gayeta ng isang babae na tuloy-tuloy ang pamimigay ng ayuda. Unsolicited advice sa mga host na lalaki, nandiyan si Paulo Ryan Alan K. o new talents na macho para sa sugod bahay segment at kailangan marunong magtagalog. Agree? Ayan. So ito naman po yung isa sa mga unsolicited advice niya na nasa EAT kung gusto po nila, 'di ba? Pero this time, ayaw naman natin na magkaroon ng discrimination na porket po babae si Miles, hindi niya kakayanin yung mga ganitong klase, 'di ba? Although, alam natin na hindi po ganun kadali na sila po ay siya ay nasa sugod bahay mga kapatid segment dahil maaarawan, mauulanan, mainit, malamig, 'di ba? Yung kanilang sinusunggan at yung gulo ng maraming tao doon kailangan malakas ang resistensya mo. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe and please follow me on my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone!